Nung naghahanap ako ng work guys, to tell you honestly, hindi ko binago. Wala akong binago sa format ng resume ko. Kung ano yung ginagamit ko sa Pilipinas, decades or more than 15 years ko nang ginagamit sa Pilipinas at marami na akong napasukan ng mga company sa Philippines. Iisa lang po yung format na ginamit ko. At yun din ang ginamit ko dito sa Canada. All because hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, today is Sunday guys, no. Maulan na naman dito sa Vancouver, no. Balik na naman tayo sa pag-uulan. Kinda expected na 'yan kasi nga nandito kami sa Vancouver nga daw, no, ng Canada. So, ang ibig sabihin niyan guys, madalas dito talaga maulan. Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon guys is regarding sa trabaho naman, no? Regarding dun sa mga questions po sa akin sa ating Facebook page. Guys, thank you dun sa mga nagme-message sa atin diyan sa Facebook page. Maraming salamat guys yung sa mga questions nyo, no? Again, yung mga followers tsaka yung mga subscriber talaga natin dito. I really appreciate you guys. Yung mga question nyo kasi guys, hindi siya yung ano lang yung mema lang. Talagang pinag-isipan guys yung mga question nyo. So, na-appreciate ko po yan, no. Yan. So, yan yung ating sasagutin for today. Ayan. So, number 1 or yung unang question sa atin guys is tungkol sa resume guys. Ang question sa akin guys is, nung pumunta daw ba ako dito sa Canada at nag-apply ako ng trabaho, anong klaseng format or yung resume na format ang ginamit ko? Nagpalit daw ba ako? So yan yung question, no guys. Okay. Kasi nung nagre-research din ako dito, marami din ako nakita guys na mga vlogger, mga ganyan na sabi nga kailangan daw Canadian format, no? Canadian format daw. And yung resume ko guys, hindi po siya naka-Canadian format, no? So, nung naghahanap ako ng work guys, to tell you honestly, hindi ko binago. Wala akong binago sa format ng resume ko. Kung ano yung ginagamit ko sa Pilipinas, decades or more than 15 years ko nang ginagamit sa Pilipinas at marami na akong napasukan ng mga company sa Philippines. Iisa lang po yung format na ginamit ko. At yun din ang ginamit ko dito sa Canada. All because tamad po kasi ako guys, no? Tamad akong magpalit pa ng mga format, yung mga ganyan. Pero willing naman ako to change guys. Pero ang thinking ko kasi nun, sabi ko sa sarili ko, kung yung format na yun, pumasa naman guys dun sa mga companies, yung sa mga malalaking companies at international companies sa Philippines. Ang thinking ko nun, bakit hindi siya papasa dito sa Canada, di ba? So, yun nga, hindi ako nagpalit guys. So ang thinking ko nun is, sige, mag-a-apply muna ako gamit yung luma kong resume na yon or yung format ko sa Philippines. Pag hindi gumana, saka ko siya papalitan. Siguro mga 1 or 2 weeks pa lang. There's a lane closure. Marami ng guys marami ng tumatawag sa akin dito So sabi ko, effective pa rin pala, 'di ba? So, but again, disclaimer lang po, no guys, yung mga sinishare ko po sa inyo is based on my own experience po, no? Hindi ko naman na sinabing yun din ang mangyayari sa inyo. Hindi ganon, guys. I am just sharing kung ano yung na-experience ko. And, there is also a possibility na ganon din ang ma-experience nyo or the other way around. Parang ganon, okay? So, yung sa resume, guys, hindi po ako nagbago. The same. Yan. Next question, guys. So ang question is, mahirap daw ba
maghanap ng trabaho dito sa Canada? Okay. Actually, that is a very good question, no? Again, guys, yung paghahanap ng trabaho sa Canada at kahit sa anong lugar pa yan, kahit nga sa Philippines, di ba? Ang paghahanap ng work, guys, for me, nakadepende yan sa tao, no? At saka yung diskarte and planning mo towards yung sa paghahanap ng trabaho. Kasi halimbawa dito sa Canada, no? Pag hindi mo na plano yung kung saang lugar ka pupunta, sample na lang yung lugar, no? Mahihirapan ka talaga. Halimbawa, ang forte mo talaga is IT, di ba? Dito sa Canada, meron tayong 10 provinces, no? At bawat provinces, guys, may mga in-demand yan na trabaho. So, kapag pumasok ka doon sa province na hindi naman in-demand yung trabaho mo, what would you expect? Of course, mahihirapan ka talaga maghanap ng trabaho, di ba? So, yun yung number 1. Number 2, kapag yung hindi ka sanay, meaning talagang kinakabahan ka kapag nag-i-interview, kahit na sobrang galing mo, guys, di ba? Yung mga nag-a-apply na tulad niya na pag tinignan mo yung papel, talagang ang gaganda ng papel, di ba? Pero pag nagsalita na, di ba? Hindi nila kayang ibenta yung sarili nila dun sa HR or yung dun sa yung sa nag-i-interview sa kanila. Mahirapan talaga sila, di ba? So those kind of things na maraming factor, guys, ang pwedeng mag-play sa paghahanap ng trabaho dito sa Canada. Kaya hindi ko masabi kung mahirap ba o madali. Pero based on my experience, no, guys, hindi ganun kahirap, no? Para sa akin, no? Kasi una, nandito kami sa lugar kung saan in demand po yung trabaho ko. Right? Number 2, nasanay na rin ako, guys, yun sa pakikipag-usap sa mga ibang lahi even before nung nasa Philippines pa kami. Kasi yung mga companies kung saan po ako involved, mga international companies din yun, guys. So hindi ako ilang, and medyo comfortable din akong magsalita ng English, di ba? Kaya medyo hindi ako nahirapan. Parang gano'n. Siguro ang naging challenge ko lang is ang dami kasing magagaling na IT dito, guys. So yun na lang yung talagang magiging kalaban mo, di ba? Pero Pilipino tayo, di ba? Kumbaga very tayo, flexible, resilient tayo sa mga ganyan. Kaya nating mag-bend, kaya nating lumaro, do. So, yan yung mga natin, yan yung para sa akin advantage natin. Hindi lang yung technical knowledge but also yung like customer service, di ba? Number 1 tayo diyan. So, yan. Yung next naman, guys, yung back to zero daw ba? No? Back to zero daw ba pag pumunta ka dito sa Canada? Meaning, kung hindi relevant yung trabaho mo or yung work experience mo sa country na pinanggalingan mo. Okay? Again, sasagutin ko lang to, guys, based on my experience. Para sa akin, hindi ka back to zero dito. Okay? Lalo na, guys, kung yung trabaho mo is hindi regulated. Ang ibig sabihin lang po is hindi siya katulad nung merong set of standards si Canada na iba doon sa pinanggalingan mo. Halimbawa, yung mga nurse, di ba? Yung standards ng pagiging nurse natin sa Pilipinas at yung pagiging nurse dito sa Canada is magkaiba. Kaya nga, di ba, pag yung nakakarinig kayo na yung mga nurse sa Philippines, hindi nakukuha agad yung trabaho dito. Kasi nga, you need to close that gap, no? Na kailangan hindi ka Philippine standard. Kailangan Canadian standard ka. So, mangyayari yun, guys, kapag nag-take ka ng mga exam, nag-take ka ng mga certifications, yung mga ganyan, no? Yan yung tingin kong sagot dyan. And based on my experience, kasi po, ako ay nasa IT or nasa information technology sector ako, guys. Kung ano yung tinatrabaho ko sa Pilipinas, ano yung mga gamit ko ng mga tools sa Philippines para sa trabaho ko,
yun din po ang ginagamit dito sa Canada. So hindi ko na kailangang mag-aral or magpa-certify, mga ganyan. Hindi ko na po kailangan yun. Diba? So yun yung isang kaibahan. So hindi ka talaga back to zero. And skill set wise, kahit na ba sabihin mong nursing ka, di ba? Magagamit mo pa rin yung mga ibang skill set eh. Halimbawa, kung magaling ka makipag-usap, magaling ka sa English, di ba? So, magagamit mo pa rin yun, guys. At saka yung work ethics mo, di ba? Yan. Okay, yung last but not the least na question, guys. Ang tanong niya is, kailangan daw ba ng Canadian experience para makapasok ka dito sa Canada? Okay? Well, yes and no. 'Di ba? Again, based lang sa experience ko, right? Ako po, guys, nakapasok ako ng company dito sa Canada. Isang magandang company dito sa Canada, at kung ano rin yung gusto kong trabaho, nakuha ko din kahit wala akong Canadian experience. No? Siguro nga kasi yung sinabi ko kanina na yung work ko is hindi kailangan ng mga certification or mga exam, yung mga ganyan. Kaya siguro ganun din. No? Pero may mga nakikita ako at may mga nakakausap ako na kinakailangan nila ng Canadian experience para makapasok sila doon sa trabaho nila, no? And guys, nung bago kami dito, no, lahat or halos lahat ng mga nakakausap naming mga Pilipino, sinasabi yan na wag muna kayo mamili ng trabaho kasi kailangan nyo ng Canadian experience. Oh. Kasi kaming mag-asawa, guys, medyo iba kami mag-isip no? And lagi naming china-challenge din yung aming sarili na parang, okay, so yun ang thinking niya na kailangan ng Canadian experience. Pero ang thinking ko naman nun is, meron akong skill set Hindi naman ako fresh grad, di ba? Meron akong baon or meron akong experience from the Philippines, from the international company sa Philippines. So ang thinking ko, kaya kong makapenetrate sa mga companies na nandito rin, no? So, challenge ko rin yung aking sarili. Same din with my wife. So, pareho po kami na nakakuha kami ng, should I say, kung ano yung tinatrabaho namin sa Pilipinas, pareho lang po yung nakuha naming trabaho dito sa Philippines. Kahit hindi po kami pumasok ng kahit anong trabaho muna or yung para magkaroon lang ng Canadian experience, parang ganun. Hindi po namin yan na experience. But again, magkakaiba po kasi yung mga karera natin dito sa Canada. Hindi po tayo pare-pareho, no? And meron ako talagang nakikita na for them or yung experience nila is talagang iba. Kumbaga, talagang kumuha muna sila ng kahit anong trabaho para lang makagain ng Canadian experience, tsaka sila nakakuha ng trabaho na gusto nila. Right? Yan. So, yan guys yung yan yung masishare ko sa inyo at yung masasabi ko when it comes to work or yung mga jobs, yung experience namin sa pagkuha ng trabaho dito sa Canada. Yan yung pwede kong i-share sa inyo. Right? So, again, sabi ko nga, bawat isa or bawat immigrant dito sa Canada, iba-iba po ng experience, no? Siguro guys, ang may papayo ko lang is, kumbaga, magtiwala kayo dun sa skill set na meron kayo. Tsaka, napaka-importante ng self-confidence. Pag yung nagsasalita ka na sa interview, di ba? Alamin mong mabuti yung pinapasukan mong trabaho. Parang din, kumbaga, isipin mo na wala ka sa Canada. Kumbaga, kung paano ka makipag-usap pag ini-interview ka sa Philippines, ganun lang din, no? Kailangan mong ipakita sa kanila na alam mo yung sinasabi mo. Yan. And for sure wala kang magiging problema. Okay?
So yan guys, no, I hope na meron kayong napulot na substantial information regarding our sharing for today. At kung may mga questions pa kayo guys regarding sa jobs, yung mga ganyan, yung sa mga requirements, trabaho, anything guys, no. So message nyo lang ako dun sa ating Facebook page guys at susubukan nating i-topic yan dito at sagutin yung mga questions nyo regarding dito sa Buhay Canada. Okay? Thank you again for watching guys and see you on my next video. Peace!